lahat! Narito na naman si Len para sa ating ika-224 ng ating share na devotion video. Sorry po, natagalan bago tayo nakagawa ng panibagong devotion video dahil nga marami tayong mga pinagkaabalahan. And syempre, meron na naman tayong reason para ipagpasalamat sa Diyos dahil ayan, kakatapos lang ng paglabas ng mga card at mga recognition ng ating mga anak sa kanilang third quarter or third grading period sa school. And thankful to God for the wisdom para sa ating mga anak dahil yung panganay kong anak, syempre consistent naman ang kanyang pagiging with high honor sa school at talagang kahit sabihin na natin na maraming stress sa pag-aaral, pero talagang thank you Lord for the wisdom. And yan, ang ating bunsong anak din ay nanalo ng mga Sudoku competition, diba? So ang galing niya sa math. Samantala ako hindi ako masyadong super galing sa math. But sabi nga, every one of us was made by God uniquely, diba? And naniniwala tayo dun sa kasabihan sa Bible na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Ayan. And syempre, this upcoming April ay mag-moving up naman ang aking anak na lalaki. And thanks God sa pag-iingat at pagbibigay ng karunungan o wisdom mula sa Panginoon para sa ating mga anak. So, yun, bago po ang lahat, yun isa sa reason. But everyday naman is a reason to be thankful to God. Yan lang, may mga specialized lang din minsan na reason kung bakit tayo super nagpapasalamat sa ating Panginoon. So, bago tayo magsimula ng ating devotion, wag po natin kakalimutan ang ating opening prayer. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa muli, nagpapasalamat po kami sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng hindi mabilang na mga pagpapala na ipinagkakaloob niyo, Panginoon, lalong higit ang proteksyon, pag-iingat, karunungan, Panginoon, at wisdom sa aking mga anak na ipinagkakaloob niyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na matupad nila ang mga pangarap nila sa buhay, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na meron kayong magandang plano para sa bawat isa sa amin, kagaya sa sinasabi sa inyong salita sa Jeremiah 29:11, Panginoon. At ngayon, dadako na naman po kami muli sa pag-aaral at pagbubulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon. Salamat sa buhay ng aking mga amo, Panginoon, na siyang nagiging daan upang may maging trabaho ang inyong lingkod, Panginoon, at makapag-provide sa pangangailangan ng aming pamilya. Dalangin ko po ang inyong proteksyon, pag-iingat at mas lalong pang pagpapala sa aming mga amo, Panginoon, nang sa gayon ay dumaloy din ang mga pagpapalang ito sa amin, ang kalusugan nila, Panginoon, at ang lahat ng mga bagay na hinangad nila, Panginoon, ay makamit nawa nila din po, Panginoon, nang sa gayon din po, Panginoon, ay mapaglingkuran ko sila sa abot ng aking makakaya, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, sa lahat na makakapakinig, makakabasa o makakanood ng aming devotion na ito, Panginoon, kayo ang siyang laging mataas at mapapurihan, Panginoon, at hindi po ang inyong lingkod, Panginoon, sapagkat tanging sa inyo nagmumula ang divine wisdom, Panginoon, na kinakasangkapan niyo lamang po ako, Panginoon, bilang inyong mouthpiece o tagapagsalita ng inyong mabuting balita sa lahat ng tao na maaring maabot, Panginoon, ng mga devotion na ito, Panginoon. At Panginoon, panatiliin niyo po, Panginoon, ako ay humble, Panginoon, at hindi po ako magyabang, Panginoon, at gamitin lamang ang aking buhay, Panginoon, para sa pagpapalawig ng inyong ebanghelyo at kaharian dito sa mundo, Panginoon. Habang buhay po kami magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa katubusan ng aming kasalanan, Panginoon. Gayon din ang banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin, Panginoon, nag-iingat sa aming salita, sa aming pagkilos, sa aming pakikisalamuha sa aming kapwa at sa inyo, Panginoon, na maging kalugod-lugod nawa sa inyo, Panginoon, nang sa gayon ay mapasaya namin kayo, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan na yung bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung sinasabi sa Lucas 22:31. Sabi dito, ang pagkakaila ni Pedro.
Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasakas na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Message, dito naman daw ay mangyayari ang pagkakaila ni Pedro sa Panginoong Yesus. Tinawag siya ng 2 beses ng Panginoon na Simon. Sinasabihan na makinig ito dahil niling daw ni Satanas na subukin ang mga alagad. Gaya daw sa ginagawa ng magsasaka na kailangan ihiwalay ang ipa sa mga trigo. Application. Noon ay nakakapagsabi pa si Satanas sa Diyos na subukin ang sinuman. Subalit nang tinubos na tayo ng Panginoong Yesus sa krus, ay hindi na siya makakalapit at makakapakiusap sa Diyos. At gaya ng mga alagad noong panahon na iyon na sinubok, tayo din bilang mga sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Yesus ay nakakaranas din ng mga pagsubok. Ngunit kung paanong napagtagumpayan ng Panginoong Yesus ang pinakakinatatakutan ng lahat ng tao na kamatayan, makakaasa tayong mapagtatagumpayan din natin ito. Kung si Pedro ay ikinahiya o nakilala ang Panginoon at ng 3 beses, tayo ay wag nating ikaila ang pananalig at relasyon natin sa Diyos. So, pwede na pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga. Dito na mangyayari yung pagkakaila o betrayal ni Peter o ni Pedro sa ating Panginoong Yesus, diba? Pero yun na nga, kumbaga, in-inform ng ating Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad, lalong higit si Peter or si Pedro, na yun nga, gagawin niya yung pagkakaila sa ating Panginoong Yesus. Dahil during that time, ayan, kung magtataka kayo, diba, si Jesus din nung tinempt siya ni Satan, diba, nung after niyang 40 days na nag-fasting, nag-prayer and fasting. So, sabi nila, if the body is weak, ayan, minsan dyan pumapasok yung mga masasamang espiritu, like si Satan, diba, ang kanyang mga kampo na dyan katutoksoy na sabihin, mahina ang katawan nito, sigurado, kakagat to sa pain ko kapag ako'y nagpain sa kanya ng kung anong yung kumbaga, halimbawa, lalong higit pagkain, diba, pagka ikaw ay nag-fasting, ay talagang pagkain ng pinakaunang hahanapin mo. Kumbaga, yung temptation is ihaharap niya talaga sa'yo o yun talaga yung ipepresent niya sa'yo na pangbungad, diba? And yun na nga, ginawa example naman dito is tungkol sa mga magsasaka, diba? Yung para makain natin ang tunay na bigas ay ihiwalay yung ipa niya. Yung ipa is yung outer part or outer layer ng bigas or grains ng bigas, diba? At nasa loob naman, yun yung trigo na ating kinakain ngayon as bigas. Syempre, hindi natin pwede kainin ng bigas na may takip pa siya na ipa kasi nga hindi natin yun pwedeng kainin dahil balat yun, matigas yun, and hindi siya healthy para sa ating katawan, diba? And ayun, parang kagaya sa ginagawa ng mga magsasaka na yun na ang tunay na bigas na makakain o magbibigay ng sustansya sa katawan ng isang tao ay dapat yun yung representation natin bilang mga trigo at hindi tayo maging mga ipa na hinihipan lamang ng hangin o kaya ay susunugin pagkatapos na matanggal yung mga trigo na nasa loob niya, diba? So, kagaya ng ginto na ito din ay dumadaan sa apoy, diba? Dinadalisay upang makita ang tunay na pagkaginto. Ganun din tayo as an example sa mga magsasaka na trigo at ipa, diba? So, wag nating hayaan na tayo ay maging ipa at kung hindi tayo ay maging mabunga at nakakabusog na trigo, diba? Nakakapagbigay sustansya sa katawan ng tao. Dahil sabi nga, diba, sabi sa Matthew 4:4 that a man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth or from the word of God, diba? So, yun, diba? Kung tayo ay laging nakakakain or nai-immune na laging meron tayong daily vitamins na word of God, is meron tayong panglaban sa any temptation na pwedeng gawin sa atin ni Satan at ng kanyang mga kampon, diba? Na kapag sinubukan kanyang i-tempt with the word of God na taliwas sa alam natin or sa ating na-meditate at napagbulay-bulayan at napakinggan ng maraming beses, is paari natin
malabanan ang mga temptation ni Satan, di ba? Na, halimbawa, may mga episode sa buhay natin na, yun nga, kagaya ng ginawa ni Peter, di ba, na ibinetray niya ang ating Panginoong Yesus. Pero pinagdasal naman siya, pinagpray siya ng ating Panginoong Yesus na hindi siya talagang totaling mawala sa pananalig at pananampalataya sa Diyos. And isa siya sa mga naging pinaka-effective na apostle, discipler, and evangelist na ating Panginoon, na kung saan hanggang kamatayan ay naglingkod siya at ipinangaral, at marami siya din silang mga nagawang himala during the time na pagbalik ng ating Panginoong Yesus sa kaharian sa langit. So, at yun nga, 'di ba, na hindi kagaya ng ginawa ni Peter or ni Pedro, na wag nating ikahiya ang ating relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon. Bagkus nga, mas dapat pa tayong maging proud at ipakilala ang ating Panginoong Yesus sa lahat ng tao na makakasalamuha natin. Kasi hindi natin alam, maaring yung taong nakakasalamuha natin o nakilala natin malapit na pala siyang kunin ni Lord, di ba? Mas maganda na at least bago man siya kunin ng ating Panginoon is nagkaroon siya ng last moment repentance, di ba? At tinanggap ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, at nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Kasi sayang kung halimbawa ang taong yun kukunin na pala ni Lord pagkatapos hindi pa nakapagsisi or hindi pa niya na-let go yung lahat ng mga burden sa kanyang puso, di ba? Kumbaga, nakakalungkot dahil ang posible at alam naman natin na maaring puntahan ng mga taong hindi nakasunod sa kalooban ng ating Panginoon na magmahal, magpatawad, umunawa, di ba? And tiisin ang lahat ng mga bagay na napagdadaanan natin, lalo ang mga paghirap, even up till the end of our life. Ayan, so pangatawanan nawa natin na mapaglingkuran ang Panginoong Diyos at mahalin na higit sa lahat, lalo kita ating kapwa, ating lagi-laging nakakasalamuha, di ba? Importante na meron tayong great communication, meron din tayong pagiging close or getting to know each other on a deeper sense, hindi lamang physically, kundi spiritually din, di ba? At mas maganda kapag ang mga naging kaibigan or kakilala natin will lead us to be near or to be close to God, di ba? Sabay-sabay kayo nag-aral, there will be learning, there will be training, di ba? Sharing of thoughts, sharing of idea, and maaaring tulungan din sa pamamagitan ng financial na mga isipin or mga problema or pangailangan ng kapwa nila. And ayan, pwede rin yung mga pag-outreach or yan ba, mga ginagawang donation and pagtulong sa mga feeding program ng mga churches o ng mga gawain, di ba, o mga church planting. At yun, if you wanted to be trained more to be a teacher, ayan, or to be a pastor, syempre kailangan mo mag-undergo din ng mga pag-aaral on how to become an effective preacher or an effective pastor para sa iyong mga nasasakupan. Ayan, di ba sabi nga, there is no one that is too old when it comes to education and learning. Every day of our life, kailangan tayo ay laging open para matuto sa mga bagay na ma-enhance pa at pwede pa nating totally ma-develop as times goes by. So, ayun lamang po, at naway may natutunan kayo sa ating share ng devotion video, and let us all close it into closing prayer dahil kailangan na rin po magpahinga ng inyong lingkod at bukas po tayo may simba sa ating church. So, let us close into prayer. Maraming Diyos na makapangyarihan sa atin, narito po kami Panginoon at nagpapasalamat sa inyong mayamang salita. At tunay na malamang mga salita, Panginoon, na aming napakinggan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na hindi namin kayo ikahiya, Panginoon. Bagkus, Panginoon, we are proud to declare and to say to the world, Panginoon, na kayo ang Diyos na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Kayo ang Diyos na may likha ng lahat, Panginoon, and we are safe, Panginoon, dahil sa aming ginawang pagtanggap sa inyo, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas. At hindi po kami maparangalan dahil sa mga mabubuting gawa namin, Panginoon. Ngunit
Ang lahat ng papuri at parangal ay tanging sa inyo lamang po, Panginoon. Dalangin po namin na anuman ang aming mga ipinanalangin, Panginoon, ay nakaabot na sa inyo, Panginoon. At kung may mga nakalimutan man po kami, Panginoon, ay kayo na po ang bahalang magdagdag, Panginoon. Dahil alam naman po namin na bago pa man namin sabihin o ideklara ang mga bagay na ito, Panginoon, ay alam nyo na kung ano ang maaaring mangyari sa aming buhay, Panginoon. Maaaring nagsimula sa pagiging bata, hanggang nag-baby, hanggang naging bata, Panginoon, hanggang naging teenager, Panginoon, at naging adult, Panginoon. Kayo po ang siyang nakakaalam, Panginoon, ng simula at wakas ng aming buhay. Kaya patuloy kaming magpapakumbaba, Panginoon, at patuloy kami naasa, Panginoon, na hindi nyo kami iwan ni pababayaan man sa mundong ito, Panginoon. At kaligayahan po namin, Panginoon, na mapaglingkuran kayo at makasama kayo, Panginoon, habang kami nabubuhay dito sa mundo, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay huwag kaming matakot, huwag kaming mahiya, Panginoon, sapagkat kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas ng loob sa amin upang ang lahat ng tao makakarap namin, Panginoon, ay mamangha, Panginoon, dahil sa inyong mabuting gawa, Panginoon, na hindi nyo kami pinapabayaan, kundi mas lalong higit pa, Panginoon, na nais ninyo na kami ay maging mga epektibong mga manggagawa, maging epektibong mga tao sa mundong ito, Panginoon, na magkakaroon ng pagbabago, Panginoon, sa lahat ng mga lugar, Panginoon, at aspeto ng buhay ng mga tao. Dinadalangin din po namin lahat na may mga financial na problema, whether it's sa work, Panginoon, sa business, Panginoon, at ano pa man. Maaring naloko, Panginoon, o di kaya ay may kasamaan ng loob, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang siyang mag-alis ng lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, na sa gayon, Panginoon, ay maayos kami na makaharap sa inyo, Panginoon, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na in you, Lord God, there is peace, there is joy, there is happiness, Panginoon, na walang kaparis o walang kapantay, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat araw, Panginoon, ay lagi nyo rin pong ingatan, Panginoon, at gabayan, Panginoon, ang lahat ng mga tatakbo ngayong election 2025, Panginoon, na dinadalangin po namin na sila ay magkaroon ng puso, Panginoon, na hindang maglingkod sa inyo, Panginoon, at hindi lamang ang mga matatamis na salita ang pairalin ng bawat isa, Panginoon, bagkus, Panginoon, ay pairalin ng bawat isa ang pag-ibig, pagmamahalan, pagpapatawad, Panginoon, at tunay na masarap, Panginoon. Alam namin sa pakaramdam, Panginoon, na kapag ang inyong mga lingkod ay unti-unting dumarami, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas mapalapit pa sa mas maraming tao, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay kayang-kaya namin, Panginoon, anuman ang mga pagdaanan ng mundong ito, Panginoon. Dalangin din po namin na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are totally healed, Panginoon. We declare that, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, na kahit kailan, Panginoon, ang lahat ng mga pinlano namin, Panginoon, ay matutupad at mangyayari, Panginoon, sapagkat buo ang aming pananalig at pananampalataya sa Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng mga bagay na narito sa mundo, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng mga prophets, pastors, evangelists, at kahit mga ordinaryong mga mamamayan lamang po o mga kasama, Panginoon, sa church, Panginoon. We pray, Lord God, at dalangin po namin na mas marami pa ang makasama namin, Panginoon, upang sa gayon ay mas marami kaming matutunan sa bawat araw, Panginoon. We will cultivate our mind, cultivate ourselves, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay malaya kami, Panginoon, na papakita sa lahat ng tao, Panginoon, of who God, of who Jesus is, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, ang bansang Israel, Panginoon, at ang bansang Pilipinas, lalo na ang nalalapit na election, Panginoon, that there will be love, peace, and understanding to each and everyone, Panginoon, at wala na po, Panginoon, na pagkakagulo, Panginoon, bagkus, Panginoon, ay there will be loving, Panginoon. There will be no more pagkakalayo, Panginoon, ng mga mahal sa buhay sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, because of work, Panginoon. But I pray, Lord God, ngayon din po na
ang mga uupo, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, ay kayo po ang siyang bahala, Panginoon. Nawa ito ay may takot sa inyo, Panginoon, may mabuting pamilya, Panginoon, at lalong higit, Panginoon, ay may takot at matinding paglilingkod sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos, Panginoon, na dapat pinaglilingkuran namin sa abot ng aming makakaya, Panginoon, dahil kayo ang may likha sa amin, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga misyonero, Panginoon, pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, just to share the gospel, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat nga po. Isang malaking bagay po na binigyan niyo po, Panginoon, kami ng kaligtasan. Kaya kami po, Panginoon, ay narito at nakakatayo sa inyong harapan, Panginoon. At ano pa man po, Panginoon, ang hindi pa namin naisama sa panalangin, Panginoon, ay kayo na po ang bahalang magtakda ng mga ito, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay ang mga bata ay hindi na maaaring mahirapan para pumunta sa kanilang mga guro, Panginoon. Basta dalangin ko po, Panginoon, at tinideclare, Panginoon, na mas madami, Panginoon, na ma-achieve ang aking mga anak sa buhay, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang peace and unity sa bawat mga churches, Panginoon, na nagkakatipon at nagkakasama-sama, Panginoon, tuwing araw ng linggo, Panginoon, para papurihan at takilain ang iyong pangalan. At hindi ito ikakaila, Panginoon, sapagkat you're the name above all name, Panginoon. Kaya be exalted high in the heavens, Lord God. Maraming salamat po, purihin ka, dakila ka, at walang kailanman na makakapantay sa inyo, Panginoon, sapagkat kaming lahat ay tinanggap ninyo, Panginoon, bilang inyong parang anak na rin po, Panginoon, dahil sa kung ano ang karapatan na mayroon ng Panginoong Yesus, ay meron na rin po kaming karapatan na ganyan, Panginoon. Muli, dalangin po na, Panginoon, kung may nakalimutan man, Panginoon, na specialized na mga dapat ipanalangin, Panginoon, ay kayo na po ang siyang magdagdag, Panginoon, sa mga bagay na ito sa aming buhay, Panginoon. This we pray, like our Lord Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.